I was not so happy being lonely, living without you. So I prayed so hard for your love. In my heart I needed you. Then I look up in the sky and I'm thinking, why, oh why? These are all the many changes in my life. After all the caring and the laughter, no one is like you. I am not a preacher with a sermon, I'm so in love with you. 'Cause to live without your love, like the sun that shines above, is the magic of the changes in my life. These are all the many changes in my life. Listen to these words I want to give you on our love so true. Don't forget I love you and I need you. I'll always be with you. So just look up in the sky and you'll find out why, oh why. These are all the many changes in my life. And I'll never forget your love. You and I, we were meant to be. Sweet as rain falling from the sky. You and I, these are all the many changes. These are all the many changes. These are all the many changes in my life.
Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayin. Mga kapatid, si Jesus ang pagkain na bibigay buhay na bumaba mula sa langit. Taglay ang pananalig, lumapit tayo sa Kanya at siya'y ating pagsaluhan upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mo, Ama naming banal. Sa kalooban namin ay palahanin mong lubos ang iyong Espiritong sa aming kumuhukop upang sa lupaing ipinangako kami makapasok. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Gising na at kumain ka. Nang siya'y tumingon, nakita niya sa may ulunan isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang sisidlan. Kumain na siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga uli. Ngunit bumalik ang anghel ng Panginoon. Kinalabit siya uli at sinabi, "Bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ang lakarin mo." Kumain nga siya uli at uminom at siya'y lumakas. Sa tulong ng pagkain iyon, naglakbay siyang 40 araw at 40 gabi, hanggang sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Tugon, magsulikat tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy, aking laging pupurihin sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naapi, makinig, matuwa. Tugon. Ang pagkadakila niya ay hayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin dinig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Tugon. Ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, huwag ninyong dulutan ang bigati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo. Ang katibayan ng inyong katupusan pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong manggugulyaw, mandalait at mananakit ng damdaming kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at mauunin sa isa't isa. Noong panahong iyon, nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi ni Jesus, "Ako ang pagkain bumaba mula sa langit." Sabi nila, "Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang amatina. Paano niya ngayong masasabi, 'Bumaba ako mula sa langit'?" Kaya't sinabi ni Jesus, "Huwag kayong magbulong-bulungan. Walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw." Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Word year ko po yun. Opo. Wala naman pong problema. Napansin niyo po. 1985. Pinakamagandang taon po yan, di ba? Sa linggong ito, kung mapapansin po natin, kung kayo po ay nakapagsisimba ng mga nakaraang linggo, ang mga pagbasa, mabuting balita, ay tumutukoy sa tinapay na nagbibigay buhay. At ngayong linggo pong ito, atin pong narinig muli si Jesucristo na nagtuturo tungkol sa tinapay na ito, tungkol sa pagkain na ito. At sinabi po niya, "Ako ang tinapay, ang pagkain magbibigay buhay." Subalit, ang mga nakikinig po sa Kanya, noong panahon niya, nahirapan pong tanggapin ito. Bakit? Kasi kilala nila si Jesus. Alam nila kung saan sila nagmula. Kilala nila ang kanyang mga magulang. Alam nila kung saan sila nakatira. Bakit nga naman sasabihin ni Jesus, "Ako ang pagkain nagbibigay buhay"? Kung titingnan po natin, maaaring maintindihan natin yung mga taong panahon na yun. Kasi, kung tayo man siguro yung lalagay doon sa kalagayan nila,
baka mahirapan din tayong tanggapin ang sinasabi ni Jesus. Halimbawa po, nagamitin mo na example yung kasama ko. Ronald, no? Kunyari, habang nagsasaya tayo ngayong gabi nito, biglang pumunta sa gitna si Ronald. Nasabihin niya, ako ang anak ng Diyos. Ako ang pagkain nagbibigay buhay. Ano magiging reaksyon natin? Baka pagtawanan lang natin siya. Hindi natin siya papansinin, tuloy lang sa saya. Marahil iyon ang naranasan ng mga taong panahon na yun. Pero ang mahirap intindihin ay tayong nasa kasalukuyan. Tayo na pinagbalitaan na, tayo na nakarinig na ng mabubuting balita mula sa mga naging saksi, naging apostol, naging disipulo ni Jesus, na nagpapatunay na si Jesus ang tunay na anak ng Diyos. Tunay na Diyos. Tunay na pagkain na nagbibigay ng buhay sa atin. Mahirap intindihin na tayo pa nahihirapan din na tanggapin ito paminsan-minsan sa ating buhay. Ano po ang tawag sa ganitong pangyayari? Kapag tayo'y nanghihina, tayo'y nawawala ng paniniwala sa ating Panginoon, ng pananampalataya. Hindi po ba dapat tayong mananampalataya? Dapat, kaya nga tinawag kang mananampalataya. Kasi, dapat sa'yo nakikita ang pananampalataya. Kaya ka mananampalataya dahil isinasa buhay mo ang iyong pananampalataya. Kaya, hayaan yung doon tayo mag-focus sa gabi nito sa salitang pananampalataya na napakahalaga sa ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. Nung ako po ay nagdinilay, nagre-reflect tungkol po sa ating mabuting balita sa mga binasa natin ngayong gabi ito, tatlong salita ang talagang tumawag pansin sa akin doon sa salitang pananampalataya. Pananam, namnam, pala, at taya. Namnam. Saktong-sakto kasi mamaya kakain na tayo. Kasama po ba kami? Namnam. Tayo daw mga Pilipino, pag sinabi mong handaan, piging, no, may gathering kayo, birthday man yan, kailangan ang handa ay masarap. Totoo po ba? Di ba wala namang gusto kumain na hindi masarap? Kailangan siguraduhin mo, masarap ang ihahanda mo. Hindi lang basta-basta yung pagkain, pupunan lang yung sikmura mo. Yung mabusog ka lang ba? Dapat masarap. Hindi po ba sa ating mga Pilipino kapag may bisita, naiinis po tayo kapag hindi nagpasabi. Biglaan, sasabihin, ano ba naman yan? Nakakainis ka naman, hindi ka naman lang nagsabi, hindi tuloy ako nakapaghanda. Nakakahiya naman to, ito lang mo, tinapay lang. Dahil gusto natin, yung pagkain na ibibigay natin doon sa taong mahal natin o sa taong mahalaga sa atin, ay hindi lang basta nakabubusog, kundi masarap, nalalasahan, may linamnam. At kapag po sa isang handaan, halimbawa, no, marami tayong pinupuntahang mga gatherings, di ba? Mga kainan. Ano po yung matatandaan natin? Hindi mo ba yung nakain mo masarap? Kahit ilang handaan pa yung puntahan mo, hindi naman yan lahat maaalala mo eh. Puntahan mo yung lahat ng birthday ng kapitbahay mo. Hindi naman lahat yan matatandaan mo. Ang matatandaan mo, ano yung masarap na nakain mo?
Uy, alam mo doon sa birthday ni Marie, ang sarap ng pansit doon. Kakaiba yung pansit. Alam mo yung leche flan doon, tamang-tama yung tamis. Nung hindi nakakasuya. Ang sarap doon kina Alex. Natatandaan mo, dahil nalasahan mo, natikman mo na masarap. Sa ating pong buhay pananampalataya, napakahalaga na ating pong ninanamnam ang lahat ng nararanasan natin sa ating buhay. Lalo higit yung mga karanasan na naramdaman mo ang presensya ng Diyos sa iyong buhay. Napakahalaga na yung mga karanasan na yun, mabubuting karanasan ng Diyos, ito ay iyong matandaan. Hindi yung naranasan mo nga yung Diyos, hindi mo naman pinagnilaya, hindi mo inalala, sayang ang karanasan. Kaya po napakahalaga ng retention. Kapag ka na-retain yung isang bagay na nangyari sa iyong buhay, malaking magiging tulong na ito sa iyong patuloy na paglalakbay sa iyong buhay pananampalataya. At doon tayo tutungo sa ikalawang bahagi. Ikalawang napakahalagang sangkap sa ating pananampalataya. Ano po yun? Pala. Pala. Ang pananampalataya, kinakailangan din na palalimin. Hindi yung basta-basta, simpa ka lang, linggo-linggo, dasal ka lang, kaya na ni Lord yan. Kailangan meron din tayong ginagawa na bahagi sa atin. May part tayo dun sa ating pananampalataya. At ito po, yung dapat natin gawin, yung pagpapalalim. Hindi ko alam kung nakaranas po kayong gumawa ng bahay. Kasi po kami, nung mga seminarista po kami, madalas po dinadala kami sa mga exposures, mga immersions. At naranasan po namin yung paggawa ng bahay dito po sa Towerville. Familiar po ba kayo sa Towerville? Yan, sa Towerville. Gumawa kami ng bahay dyan. At nakita namin yung kahalagahan ng lalim ng hukay na gagawin mong pundasyon ng bahay. Papalain mo ng papalain. Hindi mahalaga yung mababaw lang. Kailangan malalim, kaya mo papalain. Dahil kapag malalim ang pundasyon, malalim ang hukay, matibay ang itatayo mong bahay. Sa pananampalataya, kapag matibay ang pundasyon, sa pamamagitan ng pagnamnam mo sa mga naranasan mo sa iyong buhay, hindi ka basta-basta ibubuwal ng malakas na hangin. Hindi ka basta-basta mapatitiklop ng bagyo. Dahil ang iyong pananampalataya ay matibay, matatag. Ikatlo, taya. Sino ba mahilig magano dito? Kumusta? Sa loto? Sa loto, yung kahit ano man taya, di ba? Pustahan. Hindi ba, sa larong pustahan, sa larong pagtataya, iba po ito dun sa mga laro. Kasi pag sinabi mong pumusta ka, hindi ito nakasalalay sa galing mo. Hindi ito nakasalalay sa iyo. Kasi tumaya ka. Yung pagtataya, yun ang bahagi mo. Pero kapag nanalo ka, hindi mo sasabihin na kasi magaling ako. Kakaiba ito doon sa singing contest, no? sa paligsahan, sa pagsasayaw. Kasi pag nanalo yung isang tao doon, sasabihin mo, kasi magaling siyang kumanta.